Mga tol, lalong mas naging mainit ngayon ang sitwasyon ng ating daigdig. Lalo na ngayon mga tol na wala ng limitasyon ang Russia sa paggamit ng kanilang mga missile dahil nga umalis na sila doon sa INF Treaty. No mga tol. Sabi rito sa report na ating panonoorin ngayon mga kapatid mula rito sa Times of India, no more limits. Medvedev's open dare for Trump after Putin's sudden nuclear treaty withdrawal. Nauna nang mag-withdraw dito ang Amerika mga tol. Nakalimutan ko kung anong taon yun. Pero ngayon lang mga tol no, nag-withdraw itong Russia dahil nga sa mga banta rin siguro ni Trump mga kapatid no. Ngayon inalis na yung limitasyon, yung restriction doon sa kanilang mga missile. Dati kasi mga tol, meron silang restriction. Meron silang mga banned o mga pinagbabawal na missile gamitin. Kumbaga sa New Year, may mga paputok tayong bawal gamitin, di ba? Pero pag yan ay inalis mo, yung mga pinagbabawal na yon, syempre mas delikado mga tol. So ganun din dito. Lalo na alam naman natin ang Russia, isa sa mga malalakas na bansa. Yan mga tol, no? Sabi rito, Russia has officially abandoned limits set by the 1987 INF Treaty. Citing growing threats from the West, former President Dmitry Medvedev warned NATO to reckon with this new reality, blaming the US for provoking nuclear escalation. Kasalanan daw mga tol ng Amerika yung pagpo-provoke no ng mga nuclear escalation, sabing ganun. The move comes after President Trump deployed 2 nuclear submarines near Russia. No, dahil nga doon sa pag-deploy ni Trump ng nuclear submarine malapit doon sa Russia. Pero yun naman ay naging tugon lang din ni Trump doon sa pahiwatig dito ni Medvedev about doon sa Dead Hand, isang nuclear system na kung saan nga kahit i-wipe out daw lahat na ng leader o command doon sa Moscow, automatic na maglo-launch yun. Moscow says Washington's action marked a return to Cold War era tactics and vows to respond further if necessary. Nako. Mukhang hindi na talaga magpapaawat itong mga tol. Again, hindi natin nais itong mga ganitong kaganapan. No, ito'y nangyayari na, nagaganap mga tol, binabalita na sa atin. Panonoorin at bibigyan lang natin ng reaction video. No? Bigyan man natin to ng reaction video, commentary, wala na rin naman tayo magagawa mga tol. Yan na yung nagaganap ngayon Kasi baka mamaya may mag-comment na naman, bakit parang gustong-gusto nyo ng gera? Hindi tayo may gusto niyan mga tol. Pinapanood lang natin to at para maging aware tayong lahat mga tol at makapaghanda. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. At syempre para sa mga Facebook followers natin at doon nanonood, no, huwag niyong kalimutan mag-like din, syempre paki-share ang video mga tol. Alright, so huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Medvedev roars at Trump again after Russia's big nuclear move. Si Medvedev ngayon yung kasagutan nito ni Trump Putin aide blames US, kasalanan ng Amerika, sabi niya ganun, for collapse of nuclear treaty. No? Nagkaroon ng nuclear treaty, walang gagamit ng nuclear walang gagamit ng mga ganitong klaseng sandata. Pero kasalanan daw ng Amerika ang mga tol kung bakit gumuho etong mga kasunduan na to. Medvedev warns of new reality. Ito na daw yung katotohanan ngayon. No? Binabala niya ang bagong katotohanan. Ito na yung realidad. No, sa gitna ng nuclear standoff with Trump. Ex-President Dmitry Medvedev's first comment after Russia drops out of 1987 INF Treaty. Ito na yung pinakaunang pagsasalita niya ulit. Kasi nung nakaraan siya yung kapalitan ng komento ni Trump Ngayon, si Putin, ang presidente ngayon ng Russia, ay kumilos na at nag-withdraw doon nga sa kasunduan na to sa INF Treaty.
na aalisin yung mga restriction. So ngayon, pwede na nilang gamitin mga tol dahil nga wala na sila sa kasunduan eh. Pwede na nilang gamitin yung mga short, mga medium at saka yung mga long range talagang mga missile nila na kayang umabot hanggang 5,500 miles no o kilometer mga tol. Napakalayo ng kayang marating nun. Medvedev blamed US and NATO for collapse of moratorium on short and medium range missiles. Kasalanan daw to ng NATO at saka ng US. Medvedev warned of further steps and calls this a new reality for rival nations. Sabi? Ito yung sinabi ni Medvedev, Dmitry Medvedev, former president of Russia. Putin aid rails at Trump. The Russian Foreign Ministry's statement on the withdrawal of the moratorium on the deployment of medium and short-range missiles is the result of NATO countries' anti-Russian policy. This is a new reality all our opponents will have to reckon with. Expect further steps mga tol. Yan ang kanilang official message mga tol. At ang movement na to o ang galaw na to ng Russia ay dahil daw mga tol sa polisiya ng NATO countries na anti-Russian. So ang kumbaga ang lumalabas, ginagawa nila to kasi pinipuwersa nyo kami, pinipilit nyo kami, kayo may kasalanan nito. Kumbaga mga tol, kaya kita sinuntok kasi pinoprovoke mo ko, parang ganon mga tol. Grabe ngayon ang nangyayari talaga, no? Sabi ko nga nung nakakahapon, 'di ba? Isang maling galaw si Trump man o etong Russia, isang maling galaw man sa kanila mga tol. Talagang matinding labanan ng pwedeng mangyari kasi may mga kaalyadong mga bansa yan eh, 'di ba? Etong North Korea nang gigigil sa Amerika yan. Pag nakaglaban etong Amerika at saka Russia, syempre mga tol, si Kim Jong-un hindi magpapahuli yun. Isa yun mga tol sa mangungunang umano. Yung China hindi natin alam mga tol eh. Kasi syempre ang China meron silang sariling polisiya. Mahalaga sa kanila yung ekonomiya. So hindi ko alam mga tolo pero sa palagay ko hindi sila papasok basta-basta sa mga ganitong klaseng labanan. Baka sila pa yung unang umawat. Si Kim Jong-un talaga yun. Ewan ko lang talaga dun. Ito, on Monday, Russia said it is no longer bound by the INF nuclear missile treaty with US. Well, nauna na ang US mag-withdraw dyan. Matagal na panahon na. Moscow ended self-imposed limits on short and medium-range nuclear missiles. So tinapos na rin nila mga tol yung sarili mismo nilang ipinapatupad na limitasyon. So sila mismo inalis na yung limitasyon na yon. Kumbaga kinalagan na nila yung kanilang kadena o gusto nyo all out. Eto na mga tol. Moscow is now free. No, pwede na to deploy ground-launched missiles between 500 and 5,500 kilometers. Ganun kalayo yung kayang marating. Diba? Kung ang Typhoon missile ng US kasi mid-range lang yun eh. Kayang makarating ng at least 2,000 kilometers mga tol. Mas malayo kayang marating nito. 5,500 kilometers mga tol. Russia blamed the West missiles buildup for creating a direct threat to its security. Ang gustong mangyari ni Trump nitong nakaraan magkaroon ng ceasefire. Malapit na mga tol ah. Malapit na yung deadline ni Trump, yung ultimatum na ibinigay niyang 10 to 12 days. Malapit na. Pero parang hindi nababahala doon ng Russia. Hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari mga tol. Sabi nga, the clock is ticking. No? Talagang hindi natin alam kung kailan mag-a-alarm at bigla na lang magsisindi ng mitya. Nako po. Russian Foreign Ministry said conditions for observing treaty have disappeared. Wala na. The US withdrew from INF treaty in 2019. So 2019 sila nag-withdraw.
Bago pa man pumasok ang pandemya, mga tol, umalis na ang US doon. Ngayon lang umalis ang Russia. Pero ang Amerika matagal na silang nag-withdraw doon. So nauna na ang Amerika, so pareho na silang nakalaga ng kadena ngayon doon sa mga pinagbabawal na mga missile, mga tol. Ngayon pareho na silang kalag, pareho na silang walang kadena, mga tol. Talagang pag nagsagupaan tong mga to, labasan talaga ng ng halimawan, no? The US withdrew from INF Treaty in 2019 accusing Russia of non-compliance. So kaya daw sila nag-withdraw, kaya daw kumalas na rin etong Amerika doon sa kasunduan na yon dahil hindi rin naman daw sinusunod ng Russia, sabing ganun. Russia had vowed not to deploy missiles if US didn't, but that position has changed, no? Foreign Ministry Sergei Lavrov warned in December that Moscow may respond to US missile moves. Medyo nakakakaba rin, mga tol, yung mga ganitong kaganapan habang pinapanood natin. Nai-imagine ko, mga tol, wag naman po sana, no? Pero nai-imagine ko yung senaryo eh. This comes as US President Donald Trump moved 2 nuclear submarines closer to Russia last week. Pero hindi sinabi kung nuclear-armed o nuclear-powered submarines. Pero basta sinabi ni Trump, nuclear submarines. Bilang paghahanda daw doon sa pahiwatig naman ni Medvedev. Trump was ticked off by Medvedev who condemned Trump's ultimatum to Russia. So triggered si Trump. Where are being deployed nuclear submarines? Oh yeah, well we had to do that. We just have to be careful. And a threat was made, and we didn't think it was appropriate, so I have to be very careful. So I do that on the basis of safety for our people. A threat was made by a former president of Russia, and we're going to protect our people. So malinaw, no, yung sinasabi ni Trump. The threat was made by a former president of Russia, so we have to protect our people. So ginawa daw yung move na yan na pagde-deploy ng 2 nuclear submarine bilang tugon sa banta, no, sa threat na ginawa daw ng isang former president ng Russia, which is Medvedev ngayon. Kailangan niya daw kasing protektahan ang kanyang mga mamamayan, mga tol. Mr. President, can you give us any more information on the nuclear subs? And what did Medvedev say to you that made you really mad? Well, you just have to read what he said. He was talking about nuclear. When you talk about nuclear, we have to be prepared, and we're totally prepared. And we're totally prepared. So handang-handa na sila. Trump demanded a ceasefire by August 8. Malapit na. 6 na ngayon eh. Which Medvedev called a step towards war. No? Yung panawagan daw ni Trump na ceasefire at pagbibigay ng ultimatum hanggang August 8 ay isang hakbang papuntang lalong digmaan. Ayaw ba ng Russia ng kapayapaan? O meron silang kondisyones din eh. The former Russian president also referenced Russia's dead hand nuclear system, which is yun nga, mga tol, no, yung nagpa-trigger kay Trump. Alright mga tol, eto na nga ang mga nagaganap ngayon sa ating daigdig. Hindi natin kontrolado ang mga bagay na to, mga tol. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi natin alam, mga kapatid, kung magiging mapayapa pa ba ang ating daigdig. Magkakaroon pa nga ba ng kapayapaan o tuluyang mauuwi sa kasawian dahil sa mga ganitong uri ng leader? No? Ang atin naman, mga kapatid, no, pinagpaunan na yan eh, di ba? Lagi nga nating sinasabi. Ito para sa mga Bible believers lang to. Kung di kayo naniniwala sa Bible, hindi nyo kailangan makipagtalo. Wala tayong pagtatalunan doon. Bahala kayo sa buhay ninyo. Pero sa atin lang naman, hindi na nga natin to dapat ikinakagulat kasi ito yung mga nakasulat na nung unang panahon pa, di ba? Ang kailangan na lang natin talaga ay maging handa. Di ba? Ito'y palatandaan na malapit na ang kawakasan, di kailangan natin talagang gawin kung ano yung ating mga nararapat gawin.
Bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.